bago po mag-umpisa ang lahat ay nais ko muna manghingi ng paumanhin sa tunog po ng aming aircon dahil ayun po, sa labas po tayo ulit nag-devotion at yung aircon ay maingay. Mabalik tayo. John chapter 13 verse 34 to 35. A new commandment I give you, that you love one another. Just as I have loved you, you also should love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you have love for one another. So ayun po, sa labas po ulit tayo ng devotion. So expect pa natin yung ingay ng mga alagang hayop, ng kapitbahay, yung kapitbahay po natin mismo, tsaka yung mga dumaraan ng mga sasakyan. At mabalik tayo sa ating tatalakayin. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang New Covenant Community. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay Jesus' community is built on love. Ang pamamayan po ng ating Panginoon sa Kristo ay nakabatay sa pag-ibig bilang pundasyon ng pagkakaisa at ugnayan ng mga alagad. Hindi po ito basta ordinaryong pagmamahal lamang, kundi ito po isang uri ng pagmamahal na ipinapakita ng ating Panginoon sa Kristo po mismo. Walang pag-iimbot, yung may sakripisyo, yung unconditional, at kagaya pa ng sinabi ni Pastor Zephaniah na agape love. Tinuro niyo po ito sa atin ng 3 weeks or 2 weeks. Grabe. Yun. At mas pinaintindihan po sa atin ng ating pastor na si Pastor Zephaniah na kung ano talaga yung real definition of love and what are the other kinds or characteristics of love. At yung the most important that is the God's love, which is the agape love. Sa pamamagitan po nito ng agape love, makikilala ng mundo yung isang tunay na pamamayan ng pananampalataya. Hindi dahil sa ating mga salita, kundi dahil sa ating mga gawa ng pagmamahal at malasakit sa ating mga kapwa. Lumibot pala ako guys dito siya kasi nga po ay medyo maingay sa labas and hindi natin kayang mag-cope sa gano'n kasi baka hindi maintindihan yung ating message o yung ating reflection patungkol sa katuruan na natutuhan natin kay Pastor Russell Ocampo at medyo mas peaceful dito sa ating current shooting area. Ayan nga, bawal tayo din sa salas kasi may mga natutulog na baka may magambala natin sila. At mabalik tayo sa ating tatalakayin. Ang natutuhan ko noon po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Jesus loves conquer the world. Ang pag-ibig po ng ating Panginoon sa Kristo ay may kapangyarihang pagtagumpayan ang lahat ng hamon, kasamaan at pag-iwalay ng dulot ng mundo. Kagaya pa ng sinabi sa ating talata, tinuturo po ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang mga alagad na ang isang bagong utos, yung magmamahalan tulad ng pagmamahal na ipinapakita niya. Ang pag-ibig po na ito ay hindi mahina o sentimental lamang, kundi ito po isang makapangyarihang puwersa na lumalaban sa kasakiman, galit at pagkakawatak-watak. Sa pamagitan po ng walang hanggang pagmamahal ng ating Panginoon sa Kristo, na pagtatagumpayan niya po yung kasalanan at kamatayan. At pinapakita na yung tunay na tagumpay ay hindi sa pamagitan ng dahas o sa kapangyarihan, kundi sa pamagitan ng sakripisyo at pagmamahal. Kaya ang ganitong uri po ng pag-ibig ang siyang nagbabago sa mundo, nagpapagaling ng mga sugatang puso, nagpapalambot ng matitigas na kalooban at nagbubuklod sa mga taong may pagkakaiba. Ito pang dahilan kung bakit ang komunidad ng ating Panginoon sa Kristo ay nananatili at patuloy na lumalakas, dahil ito po ay tinayo sa pundasyon ng isang pag-ibig na hindi kailanman matatalo ng mundo. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Jesus' marching army is bound for victory. Ang marching army po ng ating Panginoon sa Kristo ay binubuo ng mga taong sumusunod sa Kanya o yung mga taong nananampalataya sa Kanya, which is us po, mga Kristiyano na nagdadala po ng liwanag sa gitna ng kadiliman at nagpapalaganap ng Kanyang mensahe ng pag-ibig sa mundo, at hindi lang pag-ibig kundi pati yung kapayapaan. Hindi po ito hukbong gumagamit ng armas o dahas, kundi ito po isang hukbo ng may sandata ng pananampalataya, kabutihan at malasakit sa isa't isa. Ang ating tagumpay po ay
hindi nakasalalay sa kapangyarihan ng mundo, kundi nakasalalay sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos na nasa atin. At dahil po ang pag-ibig ng ating Panginoon Kristo ay hindi kailanman nagbibigo, ang kanyang makbo po ay patuloy na susulong. Tayo po mga mananampalataya ay patuloy na susulong at walang anuman, kahit ang kasalanan, kamatayan o kasamaan, yung makakapigil sa ating tagumpay. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.